worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Something in your eyes I see reminds me of what used to be when I was still uncertain of the truth. Sleepless nights that turn to days, alone inside an endless space, counting on someone to see me through. And if there's one thing I know, you were never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, Jesus helps you find a way to make a change and listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, how can I convince your heart? This light can find you in the dark, and only He can make your blind eyes see. For if we speak of lost things found, or lives that have been turned around, then tell me who knows better, child, than me. And if there's one thing I know, you were never left alone, 'cause you can always call on Jesus' name. And if there's one thing I pray, so Jesus helps you find a way to make a change. Listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I know, I would never stake my life on any lesser thing than the cross of Christ. God first morning po mga kapatid, biglang nawala ang awit. May napindot akong hindi ko sinasadya. Anyway, patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. Narinig kaya ako may sound, kaya meron. Ayan, at good morning po sa lahat na narito ngayon sa live. Napindot ko yung buto na wala to yung awat, kumakanta pa naman ako. Anyway, good morning po sa lahat, at muli tayo ay kukunik kay Jesus. At sa umaga na ito ay medyo hindi na ganun kainit, pero mainit pa rin mga kapatid. Nasaan na ba yung aking Facebook? Ayan, hinahanap ko. Si Ate Lorna, meron pala tayong 6 na nasa live ngayon. Si Ate Lorna, good morning po.
Sister Vicky, Sister Tess, at yung iba nasa background. Ano po? Sister, Sister Teresita, Direct Reyes, good morning po sa inyo. At kasama na ulit natin ngayon si Pastor. At siya ay ulit magbibigay ng message sa atin sa umaga na ito. Pastor, good morning po. Habang nagbibukas si Pastor ng power. Ayan na pala. Yan tayo ngayon. Ayan mga kapatid, pagkaloob na po natin kay Pastor ng pagkakataon. Ayan, good morning po sa inyo mga kapatid. No? Bagamat ngayon ay May 5, yan, birthday na anak natin. Na-advance o kahapon yung ating slide. So ngayon babalikan natin yung May 4 kahapon. Yan yung pag-aaral natin. So kilalanin si Uriah Smith. So kahapon na-advance natin yung tungkol kay Uriah. Talaga nagsakripisyo rin siya sa gawain. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang mapagmahal, nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Sa umaga na ito, aming ininadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming pong makita ang inyong pong mga pagpapala sa amin, aking pong maintindihan ang mga salita po ninyo, at tulungan niyo po kami na patuloy namin kayong sambahin at ang bawat isa sa amin ay gagawa sa inyong pong gawa. Salamat po, Panginoon, sa pagtitig po sa amin, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa pinaka-text, 13:10 ng Marcos, at kailangan mo nang maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Yeah. So dito, 13:10, ito ay katulad sa 24:14 ng Mateo. Diba? Kapag maipangaral na ang salita ng Panginoong Diyos sa buong mundo, darating na ang wakas. So ngayon ay parating na ang ating Panginoon, mga kapatid, parating na ang ating Panginoon. At nasa dulo na tayo ng prophecy. Meron na lang tayong mga hinihintay na ang ating Panginoon. At isa na nga dito, ang ipangaral ang mabuting balita. Yan, sa buong mundo. Si Uriah Smith noong 1832-1903 ay mag-isa sa mga nungurang Seventh-day Adventist sa pagpapahayag ng mensahe ng denominasyon sa mundo sa pamamagitan ng paglalathala. Yan, naging isa sa mga nanguna. Ibig sabihin, naging kaisa siya, mga kapatid, na magbahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng mga sulat. Nakaranas siya ng isang may kahirapang simula. Sa murang edad ay kinakailangan putulin ang kanyang kaliwang paa sa pagitan ng hita at ng tuhod. So nakakalungkot ito, mga kapatid. So youth pa lang siya, kabataan pa lang siya, pinutol na ang kanyang kaliwang paa. Yan, sa pagitan ng hita at tuhod. So ito yung nakakalungkot, mga kapatid. Ikaw ay siya ay ano pala, disabled na, no? Bagamat isa lang yung paa niya, naging maganda pa rin yung isa niyang paa dahil nagamit dito sa gawain ng Panginoon. Mahirap ang gayon. Ngunit ang 29 minutong operasyon ay naganap sa mesa sa kusina ng pamilya nang walang anesthesia. Yun ba ang malungkot, mga kapatid, at masakit, no? Doon pa sa sarili ng bahay, wala namang anesthesia. Pinutol ng kanyang paa. Grabe, matinding sakit ito. Ang tanging pampaginhawa niya ay ang kamay ng kanyang ina. Karamihan sa atin ay may kaunting idea lamang sa kung anong pakiramdam ng mamuhay sa maliligayang araw ng nakalipas. Oo, totoo naman, ano? At hindi rin natin alam gaano kasakit yung putulin yung paa nung walang anesthesia. At kahit pa may anesthesia, yung katotohanan na mawawalan ka ng paa ay napakasakit na tanggapin. Di ba? Masakit na tanggapin. Pero dito, ang pinanghawakan niya at nagpaginhawa sa kanya ay ang kamay ng kanyang nanay. Nung hawak-hawak niya ito habang pinuputol yung kanyang paa. So, yan po, mga kapatid. Sabi, naging anesthesia niya yung mga magagandang bagay na nakalipas sa pamamagitan ng kanyang mahal na nanay. Ang si Uriah ay
bautismuhan ng isang Adventistang matanda sa iglesia. So kapag Adventista, no? Pag Adventist dati at kinakapit kay Millie Wright, hindi yung mga Seventh-day Adventist, kundi sila yung mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon 1844. Kasi ang ibig sabihin naman kasi ng Adventist, mga tao naghihintay sa pagdating ni Jesus. So yun nga lang, nagtakda lang sila ng time. So sila Uriah at mama niya ay galing sa Millie Wright movement. Ang pag-asa ng October 1844 ay lubhang nakakaantig sa kanya. Ngunit nang hindi dumating si Jesus, ay tinilikuran niya ang kanyang pagiging Adventista at nagsimulang turuan ang kanyang sarili upang magkaroon ng maayos na buhay sa lupa. Yan. Ang tinilikuran niya mga kapatid, yung 1844 na paniniwala, no, na pagiging Adventista. Ang mga makalangit na interes na itinampok ng mga Adventista ay unti-unti nang napalayo sa kanyang pangitain. Sa edad na 16, ay pumasok siya sa Phillips Academy sa Exeter, New Hampshire. Isa sa pinaka-prestiyosong pribadong sekundaryong paaralan sa kapanahunan nito. So matindi pala, no? 16 years old siya. Marami sa mga dakila ng bansa ang lumakad sa mga pintuan nito bilang mga estudyante. Isa sa pinakamamahaling eskwelahan nito sa panahon nila. Ang ambisyong kabataang si Uriah ay lubos na nagnais na makapasok sa Harvard College pagkatapos ng graduation. Siya ay naglalayo maging isang guro sa isa sa pinakamataas na paaralan sa bansa. At tunay na may katalinuhan siya para sa gayong tungkulin. So ibig sabihin mataas yung ambisyon ni Uriah at talagang yung school na pinasukan niya hindi po basta-basta. Prestige na school. Talagang top na school sa panahunan nila. Ngunit may ibang plano ang Diyos para sa kanya. At gayon din ang kanyang ina. Nakita natin ilang linggo na ang nakaraan kung paano naakay sa Adventismo ang kapatid na babae ni Uriah na si Annie sa pamamagitan ng mga panalangin ng kanyang ina ng isang panaginip na parehong ibinigay kina Annie at Joseph Bates at agresibo mga gawain pang ibanghelyo ni Bates. So yung susi mga kapatid ay yung kanyang nanay. Nanay niya ay taling, no? Una na dito yung kapatid niya ay pinanalangin na mabautismuhan. At siya kanyang ina ay ng ating Diyos. Bagamat yung dreams, yung pangarap ni Uriah ay magturo sa pinakamataas na paaralan sa kapanahunan nila. Pero hindi natin mapipigilan yung plano ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Yung plano ng Panginoon laging pinakamabuti. Isipin ko lang, ang kamatayan hindi po plano ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, hindi po kalooban ng Diyos ang kamatayan. Ang kamatayan ay talagang dumarating dahil sa kasalanan at yan ay warning na ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos, kundi ang gusto ng Diyos buhay na walang hanggan, mga kapatid ko. No? So dito, ang pinakamabuti na nais ng Panginoong Diyos kay Uriah ay maging lingkod niya na magbahagi ng mabuting balita. So sumali si Annie sa mga sabatarian noong 1852 at pagkatapos noon ang matalinong si Uriah ay kinakailangan labanan ang impluwensya ng kanyang kapatid. Sa wakas, noong Setyembre 1852, umayag ang 20 taong gulang na dumalo sa isang pulong ng mga Adventista. Yan, yung mga Adventista na dito, yung mga Seventh-day Adventist na pinanguna ni James White, Ellen White at saka Joseph Bates. Yan. Nagpaliwanag ng dahilan ng pagkabigo noong 1844 at ng pagtanggap sa ikapitong araw na Sabat. So mahabang paliwanagan niya, pero yung pagkabigo ng 1844 ay binanggit dito. At yung pong ikapitong araw ng Sabat, paano nila ito natanggap? Ang pangyayaring ito ay humantong sa higit sa 2 buwan na masinsinang pag-aaral sa paksa. Dumating ang krisis noong Disyembre 1852 nang pumanaw ang kanyang ama. Yun ang malungkot doon. Yung ama ng tahanan nila Uriah ay namatay. Nakaharap ang katotohanan, binigay ni Uriah ang kanyang sarili ng buong puso sa Panginoon na siyang gagamit sa kanya ng buong kapangyarihan.
So ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoon. At napag-aralan nga natin kahapon, ayan nga, May 5 yun, dapat ngayon yun, na kahit na mas malaki yung offer na sahod sa kanya sa mataas na paaralan ng magturo, ay ninais niya pa rin na magtrabaho sa gawain ng Panginoon kahit na ang sahod lang ay sapat lang na sila ay makakain. Tuloy mo yun? Sapat lang na sila ay makakain. At yung pagkain hindi pagkain masarap. Kundi yung pagkain, ayan. So yun ang talagang pinagdaanan nila. Bukod sa putol pa ang pa ni Uriah, kami nakikita iyo. Tulungan mo ako sa araw na ito na ibigay ang aking sarili ng buo para sa iyong layunin. Gamitin ako, Panginoon, upang maging isang pagpapala sa mismong araw na ito. So, si Uriah, hindi niya na kayang ibigay ng buo yung katawan niya kasi nga putol na yung paa niya, di ba? Pero yung puso, isip niya, ibinigay niya sa ating Panginoon. Yan. Na sinunod niya yung sinabi sa Marcos 3 na ipangaral ang salita ng Panginoong Diyos sa buong mundo. At ngayon ay mayroong less than 20 o 20 countries na lang ang hindi pa naabot ang salita ng Panginoong Diyos. Yun yung mga countries na talagang papatayin ka kapag mayroong kang Bible. Bawal ang ibang religion doon. So isama natin sa panalangin na mga bansa na ito ay maalis na yung ganung patakaran sa kanila. At ang salita ng Diyos ay dumating na sa kanila para dumating na ang Panginoon, mga kapatid. No? Napakahirap na nasasanlibutan na ito. Puro kamatayan, puro kabiguan. Na ay dumating na ang ating Panginoon. So ako ay na-amaze sa ginawa ni Uriah. No? Bagamat yung pangarap niya, maging mayaman, maging dakilang guro. Dahil nga pupula yung paa niya, gusto niyo naman niya maiahon sa hirap ang kanyang mga magulang. Pero iba rin yung kanyang nanay, talagang idinadalangin siya sa gawain ng Panginoon. At ito na nga, at marami siyang naglathala ng mga aklat, no? Si Uriah Smith. And then sa Apocalypse, nakasulat din siya. Napakatalino ng batang ito sa murang edad ay pinagkaloob niya yung kanyang buhay. Hindi man siya pastor, pero siya yung mamahayag ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapublish ng mga article yan, na ibinibenta rin naman nila. So purihin natin ang Panginoon, ang bawat isa sa atin, tulungan ng Panginoon na ibigay ang buong buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga, si Uriah, isa lang ang paa, pero binigay ng buo ang kanyang buhay. Para kaya yun, no? Pero binigay niya, bagamat putol yung paa niya, binigay sa gawain ng Panginoon. Yung lahat ng kanyang pangarap ay sinuko sa paanan ng ating Panginoon upang ang kalooban ng Panginoon ay masunod. Nawa, ang bawat isa sa atin ay makapag-reflect din sa ganitong pagkakataon na huwag natin malilimutan kung tayo ayaw natin mag-commit sa gawain ng Panginoon. Lahat tao na putol ang paa na nag-commit sa gawain ng ating Panginoon Diyos. How much bawat isa sa atin, di ba? Nabuo naman yung pagkakataon natin. So God bless po sa inyo po lahat. At tutuloy tayo magdalag ng mga kapatid. Okay, Melbs? Okay, amen. Salamat po, Pastor. Napakaganda ng kwento ni Uriah Smith, ano? Ito yung kapatid pala ni Annie Smith. At saka yung kanyang nanay na na-picture din natin dito. Nakaraan. So, hindi hadlang ang kapansanan ano po, para maglingkod sa Panginoon. At pinatunayan dito na ang Panginoon ay may magandang plano sa atin, ano po. Biruin nyo, tumalikod na si Uriah after great disappointment. Pero dahil sa panalangin, kaya maganda yung panalangin at saka yung paghihikayat sa ating mga mahal sa buhay upang sila ay manatili at bumalik sa pananampalataya. Ganun ang nangyari sa buhay ni Uriah. Yung kanyang nanay at yung kanyang kapatid na si Annie Smith ay hindi sumuko. Pinanalangin siya ng pinanalangin at nakabalik siya sa pananampalataya. Kaya maganda yun, Isa pa yung paghihirap. Pagtitiis sa paghihirap ay maaaring paghahanda lamang pala sa atin, Kagaya kay Uriah Smith. Naghirap siya, nagtiis siya, pero paghahanda lamang yun, po. Although nagkaroon ng great disappointment, pero pagbalik niya, mas stronger na siya, Kasi nag-aaral siya at iniwan niya yung kanyang pangarap para sa pagsunod sa Panginoon. Napakaganda, Bagaman kulang ang paa, buo naman ang puso sa paglilingkod. Nawa, tayo lahat ay
maging halimbawa natin si Uriah Smith. Ano po? Tunay na magpagamit tayo sa Panginoon. Bagamat buo yung ating buo yung ating katawan. Ano? Mukhang yung ating puso ang hati. Pero hindi yan hadlang. Magiging buo din yan kapag tayo patuloy nagtiwala sa Panginoon. So ayan mga kapatid, tayo muna yung manalangin bago tayo lumipat sa kabila. Let us pray. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa halimbawa ng buhay ni Uriah Smith na kung saan siya ay nagdaan sa matinding pagsubok ng buhay. Matinding kahirapan, matinding kabiguan. Ngunit sa tulong po ninyo, dakilang Diyos, ay muli na siyang ibinalik sa paglilingkod at isinuko ang kanyang sariling pangarap upang sa ganun ay makapaglingkod ng lubos ng buong buhay, buong puso po sa inyo. Nawa kami rin ay sa aming mga panahon na ito magawa din namin na magtiwala at maglingkod po sa inyo ng aming buong puso at buong buhay upang sa ganun ay kami rin ay maging masaya habang kami naghihintay, naglilingkod sa nalapit ninyo pagbabalik. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kapatid, forward tayo sa kabila at tayo ay mas matuto pa ng mas marami pa. Ma-remind, ayan mas madaling sabihin na ma-remind. Connecting, waiting, accepting. Devotional book po natin. Mamaya pa po yung ating Pastor Benji, Medyo na po yata, nalito po yata yung pagbigay kay Pastor Haran. Okay po. Ang nabigay po sa akin ay ito sa yung chapter 33 hindi ko po na yung lest we forget. Councils of Stewardship. Anyway, may copy ho kayo dyan, Pastor, ng Lest We Forget? Wala po ako dito, Pastor. Ang binigay sa akin ay yung Sige po. Hey, hello. Yes po. Sino po ang naka-schedule na reader and reflection sa Councils on Stewardship kung hindi si Brother? Si Pastor James po ang naka-schedule. Andito ba siya? James Lutilla? I think so po. Andito po. Kung mapagbibigyan natin si Brother Haran, mamaya Pastor James ay siya na po ang sa ating Councils on Stewardship, Reader and Reflection. Pero ang lest we forget, Pastor Benji, sasaluhin mo na ngayon. Sige po, Pastor. Basahin ko po. Salamat po. Pastor Aran, mamaya ho, kayo ho ang magsasalita. Sige po, Pastor. Okay po. Salamat po. Salamat. Sige po. Let me read po for our devotional for today. From Lest We Forget, May 5, the Lord blesses Uriah. Our text is found in Matthew 25, verse 20 and 21. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Uriah Smith was definitely a 5-talent man. He stood near the top of the Adventist heap when it came to abilities. And after his conversion in late 1852, he dedicated himself to the Advent cause for the rest of his life. But that didn't mean that he did not have professional offers that tempted him into areas in which the financial rewards would have been much greater than anything he could ever hope to earn in church employment. One such opportunity came a month after his conversion. Uriah's mind, however, was already firmly set on another land, a city which had foundations whose builder and maker is God, Hebrews 11:10. Early in 1853, the younger dreamer sent James White a 3,500-line poem entitled The Warning Voice of Time and Prophecy. It impressed James so much that he published a part of it weekly for 5 months.
in the Review and Herald. By May 1853, Uriah Smith was serving on the publishing staff of the Review, a career he would follow until his death 50 years later. Working conditions were primitive at best. The entire Review staff lived in a house in Rochester, New York, and that James rented for $175 per year. $175 per year. Not only was White's home scantily furnished with borrowed and somewhat broken furniture, but it also housed the entire publishing enterprise. With no salary, the only promise they had is that they would not starve. But in the eyes of some, they came pretty close to it, existing largely on a diet of beans and porridge. But Uriah, in his youthful optimism, made light of the whole experience, noting after he had been living there a few weeks that thought he had no objection to eating beans 365 days in succession. Yet when it came to making them a regular diet, he should protest. Yet those sometimes hungry, all, including the young men with one leg, were willing to sacrifice for the work they love. So, ito po yung karanasan ni Uriah Smith, mga kapatid. Yung possible sana na kumita siya na mas malaki sa ibang larangan ho. Pinili ho niya na maglingkod dahil sa panawagan ho noong gawain ng panahon niya na nailagay ho sa kanyang harapan. He is a very talented man, skillful, and also professionally may ma-offer siya. His influence po ay napakalaki sa ating pong church, especially during the pioneering stage. And so, the Lord blesses you, right? Dahil yung pinagkalob sa kanyang talents, ay pinaghusay ho niya. At naging pagpapala ho siya sa ating church at sa maraming mga tao. The prayer for today is, Lord, we thank you today for the talents that you have given to each of us. Help us to use them for you as you open the way, even though it may cost us in earthly things. Do you have some thoughts, mga kapatid, sa ating pong binasa ngayon? Sarap, Pastor. Yes po, Pastor. Ang sarap makita na tayo po ay katulad ni Uriah Smith. Ay totoong pinagpapala ng Diyos. Ano? Ang pagpapala ng Diyos ay may layunin talaga, mga kapatid. At ang layunin na ito ay napaka-noble, mataas ito, mga kapatid. Kaya i-appreciate natin ang Panginoon araw-araw, mga kapatid, na tayo po ay tulad ni Uriah Smith ay hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon sa mga kaloob na magagamit natin para sa pag-i-inspire ng buhay ng ibang tao at magamit sa pagmimisyon. Alam niyo po, ang mga kaloob ng Panginoon o mga pagpapala ng Panginoon ay yumayaman lamang at lumalago kapag ginagamit din natin para po sa gawain ng Diyos at sa layunin na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Kaya wag nuho natin itong hahaluan ng ibang mga hangarin at mga gawa na hindi ayon sa layunin ng ating Panginoon. Tulad po ni Uriah Smith, nakita nyo naman po ay may mga sakripisyo rin siyang ginagawa para ho ang kanyang kaloob o ang pagpapala na binigay ng Diyos sa kanya ay magamit din talaga sa gawain. At hindi po talaga siya pinabayaan ng Diyos. Si Uriah Smith ay pinaunlad. At ang lahat ng kanyang mga isinulat, mga kapatid, ay hanggang ngayon ay pwede natin gawing referensya para maging matatag ang ating mga theological foundation, lalo na sa ating mga doktrina.
Kaya maraming salamat dito sa ating reading. Purihin ng Panginoon at sana po idalangin natin sa Panginoon na tayo po ay tumanggap pa ng maraming pagpapala galing sa Kanya at gamitin sa gawain ng pagmimisyonary. Salamat po. Si Pastor Benji. Okay po. Salamat po ng marami. Pray ka na, Pastor. Sige po. Tayo po'y manalangin. Pagdakilat at pagpalang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong pagsama sa amin pong pagbasa ng inyong mga salita. Salamat po sa mga inspirasyon na inyo po sa amin. Dalangin mo namin, Panginoon, na ito po naway inyong gamiting mabisang seed sa amin pong mga buhay. Ito'y tumubo, lumago, at magbunga ho sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po namin inihiling ang inyong pakikisama sa amin pong natitirang bahagi ng aming mga programa sa umaga kong ito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor Benji. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Okay po, again, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Good morning. God first morning, Pastor. Good morning. God first morning po.
First morning po. Ayun. First morning, Pastor Ben. Ayan po. Yan po. Huwag nyo na pong patayin yung inyong mga microphone. Amen. Sa magong ito ay balikan ho natin. Let's reflect on what we had yesterday sa ating pong Councils on Stewardship. And we talk about not to be supported in idleness. Ano? Let me read. Ano po? Saan po ba yun? Saan na yung book? Okay. Yeah. The custom of supporting men and women in idleness by private gifts or church money encourages them in wrong habits. This course should be conscientiously avoided. Every man, woman, and child should be educated to practical, useful work. All should learn some trade. It may be tent making, it may be some other business, but all should be trained to use their powers to some purpose. And God is ready to increase the capabilities of all who will educate themselves to industrious habits. We are to be not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. God will bless all who will guard their influence in this respect. I don't know the background, Pastor Jerry, why Ellen White ginawa niyo po yung statement na ito. But the message is clear. We must not support idleness. But we must support yung pagiging masipag, industrious, and also lead each one, children, and even the adults to not be lazy but be fervent sa paglilikod ho. Ano po? Sa iba't ibang mga trade. What are your reflections, mga kapatid? Mukhang maganda ito magandang pagsalu-saluhan ito. Yes, Pastor, ganda. Actually, Pastor, may mga bagay na tayong practical na nabanggit nung isang araw o kahapon yun, Pastor, actually, Pastor, gusto ko po yung isinyer ninyo na pamamaraan para hindi tayo makapagkonsinti ng mga katamaran at maiwasan natin yung tayo ay, alam nyo na, malalamangan ng mga taong masasama ang kalooban. Yung best practice ng simbahan sa Pasay, ang maganda, Pastor. Kung meron na rin lang pondo, proteksyonan natin yung pondo ng Panginoon at gumawa tayo ng committee para salain yung mga taong nagsasamantala na isimani ba sa kanilang kahit kahirapan na nga ng buhay, magawa pa ng hindi maganda. Maganda yon, Pastor. Dito sa ating reading, maigsi, pero nakakita po ako ng 5 na mga mahalagang prinsipyo na kaakibat nito ay ang mga biblical injunctions, Pastor, ang una po dito na akin pong nakita ay sinasabi dito ng pagdidiin ni Sister White na avoid enabling idleness. So, yun nga po yung unang binanggit kanina, iwasan ang pagtulong sa katamaran. Ayan po. Pinopromote kasi ng Biblia, mga kapatid, na nilikha talaga tayo ng Diyos at idinisenyo na masipag, kagaya ng ating Diyos. Mapapansin niyo, mga kapatid, si Jesus Christ ay hindi naman po siya mayaman nung pumunta siya dito. Siya nga po ay nag-anyong alipin. Talagang si Jesus po ay kinuha niya yung anyong mahirap para makitulad sa atin. At sa pagiging dukha ng ating Panginoon, nang siya pumarito, bagamat siya ay mayaman, ay remote po niya ang Pastor, kasipagan. Mababasa po ninyo, bata pa lang, tinuruan na siya ng kanyang mga magulang na maging industrious, maging masipag. Ang prinsipyo pong nakasalalay dito sa puntong ito na avoid enabling idleness ay ang pagsuporta sa mga taong tamad sa pamamagitan ng personal na tulong o pondo ng simbahan ay humahantong sa pag-asa at maling gawi na dapat iwasan ng may konsensya. Pinaiiwas po sa atin yan.
Ang ikalawang mga kapatid na nakita kong linya ng prinsipyo na pinupromote dito sa ating reading ay promote practical and useful work for all. Yan, itaguyod ang praktikal at kapaki-pakinabang na gawa para sa lahat. Hindi ho mahirap mga kapatid ang magkaroon ng kahit papaano ay kita. Sinabi nga po ng ating pong mga magulang, ng aking pong mga magulang nung araw, anak, ang ipamamana ko lang sa iyo ay pagiging masipag. Pag masipag ka, hindi ka magugutom. Totoo ba yun mga kapatid? Pusuan niya natin yan kung totoo yan. Pag masipag ka, hindi ka magugutom, hindi ka maglilimos kapag ka ikaw ay masipag. Kaya atin pong i-promote ang mga practical at useful work for all. Yung po bang magdamo. Kaya ako mga kapatid, nung ako po'y nahikayat na bagong Adventist at pinagkalooban ako ng Diyos ng pagkakataong mapunta po sa college, nag-working student po ako mga kapatid. Nag-canvas po ako, lahat ng hanap buhay pinasok ko para ako ay makakuha ng oras at makatapos sa aking pag-aaral. Alam niyo, marami po tayong pwedeng ituro ng mga praktikal na ang nakapakipakinabang ang mga gagawin. No? So ang prinsipyo po dito, ang bawat isa, lalaki, babae at bata, ay dapat turuang masanay, nakapakipakinabang at praktikal na gawain. Ayan po, nakalagay po yan sa banal na kasulatan. Sinabi nga po ni Apostol Pablo, doon po sa pangalawang Thessalonica 3:10, Pastor Benji, sabi doon, ang mga taong tamad ay walang karapatang kumain. Sinabi po ni Apostol Pablo, ang mga taong tamad sa inyo ay walang karapatang kumain. At para maging kapakipakinabang ang ating mga gawi ay sinabi po dito ng ating banal na kasulatan, whatever your hands find it to do, do it with all your might. Yan po ay napakagandang talata na hinihikaya tayo na sa pagtatrabaho, paggawa, hindi kung ikaw ay mahirap, ay basta-basta na lang ang trabaho. Pagsikapang maging excellent ang mga praktikal na ginagawa. Ang ikatlo ay sinasabi po dito sa ating reading na nakita ko pong isang magandang prinsipyo rin, ay encourage learning of trades and skills. Yan. Hikayatin ang pag-aaral ng mga panghanap buhay at kasanayan. Ngayon po, libre na ito, Pastor TESDA ba yan? Pastor, TESDA. TESDA ba yun? Yung po nag-o-offer ng libreng pagsasani ng skill para kumita. Meron po tayong TESDA, Pastor. TESDA, libre yan di ba? Libre. Hindi na tayo mahirapan dyan. Pasok yan. Ipasok natin yung mga taong sa halip na naglilimos, sponsoran natin sila. Pasukin, pag-aralin ng pagkakarpintero, pag-bake ng pandesal, ang mga skills, yung mga kasanayan, yung pag-welding, babae, lalaki, nagwe-welding na rin po ngayon yung mga babae, dapat matuto, ang prinsipyo po dito ay dapat matuto ang bawat isa ng isang hanap buhay o kasanayan tulad ng paggawa ng tolda na binabanggit ni Sister White dito. Ngayon po ay paggawa ng tokwa, paggawa ng soya. Alam niyo mga kapatid, ito ay naging advokasya namin mag-asawa kasi ito itinuro sa amin ng Panginoon na isang skill. Matagal ho kaming gumawa ng soya at saka tokwa based on soy milk, based on sa soy products. Ano niyo mga kapatid, kumuha po kami ng mga tauhan at gusto namin ipamana ito sa kanilang paggawa nito. Basta honest lang sila sa Panginoon. Ang sikreto lang ay nagtatights at saka nagko-combine offering para sumarap yung tokwa. Alam niyo mga kapatid, nakapagpaaral kami ng 2 kolehiyo. Nakatapos na po sila ngayon. Ngayon ho ay nagtatrabaho na isa sa government. Isa naman ho ay nagtatrabaho na teacher sa KLAA. Mga kapatid, kapag natutunan nila ang isang skill, sinasabi dito ni Sister White ay hindi na magiging dahilan ng tao po'y naghihirap. Tayo lang po ay magtsatsaga. Magtsatsaga lang po tayo, tuturuan natin sila.
paglaanan natin sila ng panahon na sanayin sa mga larangan ng paghahanap buhay o yung kanilang mga kasanayan o yung skill ay magamit nila. Ang pang-apat, Pastor Benji, na nakita ko ditong linyang mahalaga ng prinsipyo ay develop industrious habits. No? Linangin ang masipag na gawi. Okay, prinsipyo po dito, pinalalawak ng Diyos ang kakayanan o kakayahan ng mga taong bukas sa pagtuturo ng masisipag na gawi. Yung tinatawag nating industrious habits. Meron ba naman sa inyo na sasamaan loob pag nakita po ninyo yung inyong kasambahay ay napakasipag, naglalampaso ng sahig, naghuhugas ng plato. Ako na yan, ate, ako na yan. Alam nyo, may mga tao kaming naging ganyan. Sari-sari, no? Sinama namin sa bahay, meron kaming inampon na 2 ita. Ay, naku mga kapatid, ang mga ita ay kahirap turuan ng mga bagay. Pag-aaralin mo yan, pero kinakailangan maturuan sila po ng gawi ng habit na pagiging masipag. Sanay sila kasi nang hihingi, mga kapatid. So, inampo namin po ay 2 itang babae. Pag-aaralin po namin yon. Kaya lang ay bukod sa mahinang kumain. Mga kapatid, mahina lang kumain ng ita nung amin po silang inampon. 2 babaeng dalagita ay half rice lang ho kung kumain. Half rice cooker. Talagang nanghirap turuan, pero nasanay din mga kapatid, nasanay po sa pagiging masipag. Nagsisimula po sa paghuhugas ng plato, paglalampaso, pagwawalis, hanggang sa maging kanila na yung turing nila sa kanila na yung bahay. Meron din po kaming inampon na mga taga-Banawe, 2 dalagitang, isa po ay kolehiyo na. Nung pong dalagat binata pa ho kami ay gano'n ho ang amin pong niisip na mag-asawa. Yung pong 2 dalagitang ito, yung isa po ay hindi na ho nakatiis siguro, umalis na, pero yung isa po, ang pangalan po ay Vilma, ay nakatapos na po siya na pagiging teacher, ngayon po ay college teacher na po siya. Yan ho ay mga halimbawa na pagtuturo na gawing habit ang masipag na gawi. Kasi pag masipag po yung tao, kinalulugdan po siya, no? Kinalulugdan. Wala ang taong masama ang loob kapag ang isang tao ay masikap, masipag ang kanyang gawi. At ang huli sa lahat mga kapatid ay guard our influence through diligence. So ingatan ang ating impluensya sa pamamagitan ng kasipagan. Ang prinsipyo po dito, ang ating halimbawa, maging ito'y kasipagan o katamaran, ay may epekto sa iba. Kaya dapat itong bantayan. Let us watch and guard our diligence, yung ating pagiging masipag. So mga kapatid, sana po yung 5 prinsipyong itong aking pong na-share. Bahagi po ito ng binasa natin. Ito po yung mga nakita kong ilan sa mga magandang i-apply sa atin pong buhay. Salamat po. Ayan, praise the Lord. Naalala ko, Pastor, noong ako'y college, ako'y nag-work din ng 2 taon. Yung aming supervisor, yung aming boss, siya ho'y mahilig magpatanim. Meron ho kami naging kasama, si Kuya Edmund, naalala ko yung pangalan. Kasi pag na Ilocano ito. Kasi ang sipag magtusok ng talbos ng kamote. Napakasipag niya. Yung tinatayuan ho ng College of Medicine niya, doon kami naka-barracks dati, hindi kami naka-dorm. Napakalaking learning sa akin yun. Na-review ako nung supervisor kasi nagpitas ako ng talbos doon sa doon sa talbusan ng aking kasama. Sakto dumating yung supervisor, sabi niya, ba't pumipitas ka dyan? Nandun naman yung nandun naman yung nagtanim. Kaya doon umaga yun. Magtutusok ka rin. Para dumama yung talbos. Sabi ko, oo nga naman ang matong ng Kaya po talagang napakasipag magpatanim yon yung aming supervisor. Kaya po doon sa aking pagiging working student, Pastor, hindi kami na problema sa ulam. Kami yung nagsusupply ang aming trabaho ay janitorial, building upkeep.
Pero sa dami namin ng gulay na tinanim, mayroon kaming talong, sitaw, meron kaming papaya, meron kaming mais. Kami ho yung pechay, ampalaya. Kami yung nagsusupply sa sa food pack ay sa cafeteria. Oo, kami yung nagsusupply ng cafeteria. So, pag may itinim nga naman, merong ani yan. So, yung kasipagan ay in-empower ng aking supervisor. Natuto kami. Kami mga nag-work na maging mas masipag. Mas masipag. Sadyang masipag ang mga Ilocano sa pagtatanim. Mahusay sila sa ganyan. So, napakaganda. Pastor Nelson, yes. Sir Benji, may kasabihan ng mga tamad eh. Ano? Lali ng tamad, di naman pagod. Lali ng tamad, di naman pagod. Alam niyo mga kapatid, Pastor At Jerry. least. Tawatan ko ng Diyos. Meron po, Pastor, meron po yang meron po yang kaakibat na positive. Positive na, hindi na baling masipag, di naman gutom. Yeah, praise the Lord, praise the Lord. Pero ang reflection ko dito, alam niyo mga kapatid, medyo yung isip ko ngayon parang nakahalo siya kasi medyo halo mga kapatid. Kasi ang hirap dito mga kapatid, sa bagay, unahin ko muna yung akin. So, ayaw talaga ng Diyos ang tamad. Kasi marami, yung mga reflection ko, 5 din ito, para alos paras lang din kami ni Pastor Jerry. Ayaw talaga ng Diyos ng tamad sapagkat ang Diyos ay masipag. Since from the beginning, ay ang Diyos makapangyarihan yan. Kung meron siyang kung meron siyang karapatan na maging tamad, okay yun. Kaya, kasi makapangyarihan yan eh. Pero since from the beginning, He created the heavens and the earth. It shows that God is ang Diyos ay talagang sagana sa kasipagan mga kapatid. Amen. Nung si Solomon, ang pinakamatalinong tao, nagpayo. Sabi niya, ikaw na tamad, tignan mo ang langgam. So, parang kanyan mga kapatid, parang sabi ni Solomon, napakatalinong tao niyan. Parang insulto sa Diyos yun eh. Bakit? Yung langgam nga walang utak tao. Samantalang sabi sa creation, we are the crowning act of creation mga kapatid. Yung husay, yung talino, abilidad, talagang ibinigay ng Diyos sa tao yun. Kaya sabi ko parang insulto sa Diyos yung sabi niya, tignan mo yung langgam. Kasi yung langgam, talagang masipag yon. Kaya nga niyang buhatin yung mas malaki sa kanya eh. So mas kaya niyang buhatin yung mas mabigat kaysa sa kanya. So ganun ba mga kapatid? So pangalawa na reflection ko dito mga kapatid ay yung binanggit ni Pastor Benji, ewan ko yung background ni Mrs. White, pero sabi niya, huwag daw natin gagamitin yung ating mga pribadong salapi, lalong-lalo na yung salapi ng iglesia sa pagtulong sa mga tamad, mga kapatid. So, wag daw po natin gagamitin yon. Isang malaking kamalian ang paggamit sa pagtulong sa mga may katamaran mga kapatid. So, instead, ang sinasabi ni Mrs. White, turuan natin sila sa paggawa. Kaya sabi ko kanina, nagiging mixed emotion ako. So, kasi nung ako yung church planter, naghahanap ako ng mga taong may sakit. Baka sakaling gumaling. Yung mga na-stroke, kasi madali lang ako pagalingin yan. Kung tutuusin, tuturuan mo lang ng ganito, exercise, uminom ng tubig. At kapag mga kapatid at marami din akong mga perang napakawalan. Pero hindi ko naman, kasi ako yung tao pag pinakawalan ko yung pera, tumulong. Hindi ko na kinakan yun. So, bibigyan mo ng pampuhunan kasi nung nag-church planter kami, sa church planter, medyo mahirap yan eh. Makakaikayat ka ng mga kapatid na mahirap. Ang dami na namin ginawang livelihood. Paggawa ng sabon, paggawa ng tokwa, paggawa ng soy milk, paggawa ng ice cream, paggawa ng tsinelas. Kung tutusin mga kapatid, ang daming dapat ituro. Kaya lang natutunan ko doon, mahirap mong ituro ang isang bagay
kapag wala talaga silang passion. Yung bang ito gusto nila. Kapag kahit, kung, ang ibig ko sabihin, pag ayaw ng isang tao, talaga ang hirap mong ituro. Samantalang napakaraming livelihood na pwede nating ituro, mga kapatid. So yun ang natin. So, yun mga kapatid. So, turuan sila, sabi ni Mrs. White, sa paggawa. Kaya pag kami sa tahimik sa atin yung department, yung ministry na livelihood, mga kapatid. Kasi yung livelihood, kung ano yung gusto ng tao, yun ang ating i-empower. Kaya sabi ni Mrs. White, wag na, so tuturuan silang gumawa, magtrabaho, Pastor Bench. Pero mga kapatid, meron pang extra, sabi ng ating lesson, yung the power of small business. So, ang kanyan, sabi ni Pastor Jerry kanina, ay nakapagpaaral sila ng ganito. Kasi meron niyang kapatid si Pastor Jerry dito. Talagang pinagpapaalan ng Diyos. Tokwa at saka soya lang. Mga kapatid, tapat sa ikapo, tapat sa combined offering plant. Talagang nabubuhay ng masagana. Talagang nakakapaghanap buhay. Meron nga kami pinuntahan sa Ilocos Sur ngayon, kamakailan lang, dinalaw namin. Ang kanyang itinayong hanap buhay ay pagsosoya milk lang. Nakakabenta siya ng 100 na bottle na tag 25 pesos. So may kita na siya doon sa 20, nakakapagbenta siya ng bottle sa loob ng 100 na bottle kada araw. Naglalako-lako lang sa pastor, naglalako-lako lang sa kalsada, sa palengke, sa munisipyo. So dahil walang pasok ngayon, doon lang siya naglalako-lako. Nakakapagbenta siya ng 100. So ang computation namin, kita kaagad siya ng 1,000 kada araw. So hindi naman siya pagod, pero talagang gumagawa. So sabi dito mga kapatid sa lesson natin, the power of small business. Napakalaking kita po diyan. Napakalaking kita po pagdating po sa pagnenegosyo. Gumawa ka lang ng turon, gumawa ka lang ng barbecue, ibenta mo, may kita na. Gumawa ka lang ng lumpia, ibenta mo, may kita na. So ang problema mga kapatid ngayon, marami ang dito, turuan natin ang mga kapatid sa paghahanap buhay. Yung precaution ko nga, mga kapatid, ang hirap mong ituro sa isang tao ang talagang ayaw niya. Pero kapag gusto niya, pero may pangako ang Diyos sa lesson natin, Pastor. Pagpapalain ng Diyos ang taong gumagawa kahit sa yung mga small business, pagpapalain ng Diyos yan kapag sila ay tapat. Tingnan niyo dito sa ating mga kapatid. Higit na pagpapalain ng Diyos ang basahin ko 33 sabi dito, not supported by idleness. Sabi dito mga kapatid, ito, so the Lord will bless and God is ready to increase the capabilities of all who will educate themselves the industrious habit, mga kapatid. So, yun mga kapatid ang natin. Sige, back to you, Pastor Jerry, Pastor Benz. Ilang. Okay po. Salamat po, Pastor Nelson. Pastor Jerry, yes. Oo na. Habang binabanggit ni Pastor Nelson, ay dalawang naalala ko sa aming karanasan. Ang unang karanasan namin, Pastor Nelson, ay basta ang prinsipyo lang naman, basta wag ka lang mapili, no? Wag ka lang mapili. Talagang hindi ka maghihirap, di ka rin yayaman. Basta sapat nang ikaw ay makatulong sa pamilya, sapat nang ikaw ay makatulong sa gawain. Tandaan po natin yan mga kapatid, ha? Wag sa lang tayo mapilit. Ma-imagine nyo mga kapatid, kasi yan ang orientation sa amin ng aming mga magulang. Talaga namang dapat ay gawin yan. Ma-imagine nyo po ba ako po ay nag-fishball po ako. Nag-fishball po kami mag-asawa. Nagtinda kami ng fishball, ng gulaman sago. Nagtinda po kami niyan mga kapatid. Yung pong ano tawag dito, yung maliit na ganun, Pastor Benji, fish, ano yan, fish, yun. Ay, bukod po sa fishball na yan, ay matusok-tusok. Kikiam, yan. Kami yun. Alam niyo mga kapatid, halos, ay talagang hindi ka yayaman, hindi ka rin maghihirap. Pero sapat nang ikaw ay makapaglaan para sa kinabukasan ng iyong mga panukala, hindi ka paghihirapin. Totoo yung binasa ni Pastor Nelson. Kapag yung ating pong mga skill, sinamahan natin ng sipag, gaano man yan, kapatid, hindi yan pababayaan ng Panginoon. Talagang palalaguin yan ng Panginoon. Hindi man kayo yayaman, pero hindi rin kayo maghihirap.
Number two, naisip ko tuloy, Pastor Benji, meron kami mga tinuruang magtokwa at saka magsoya, magsoy milk. Basta ang aming advocacy ang mag-asawa, lahat ng skill na natutunan namin sa paghanap buhay ng tokwa at soya ay i-share namin. Pero meron silang gamit. Mag-i-invest sila ng gamit. Alam niyo yung mga nag-invest ng gamit na yan, meron na silang, katulad sila Ate Christy, yung aming kapatid, talagang nag-invest sila. Isa pa, ang tinuturo namin, Pastor Benji, ay para suportahan ang gawain ng Diyos. Hindi masarap ang tokwa at soya ay walang lilamnam kung hindi sinasangkapan ng tapat na ikapo at handog na katulad ng ikapo. Ay mga kapatid, yun po mga sumubok, natutunan lahat ng skill, the same naman ang skill, the same ang mga ingredients, the same ang proseso. Humiwalay po sa amin yon, pero hindi ho in-apply yung pong prinsipyong iyon. Ay hindi umabot ng 1 linggo, nagsara na ho ang kanila pong mga tokwahan. Hindi ho masarap ang produkto na hindi ka-partner ang Diyos. Magiging ka-partner lang ang Diyos sa ating mga paghahanap buhay kung ang ating hanap buhay ay isang misyonal. Mayroong ikapong tapat at mayroong combined offering na katulad ng tithe. Yun, Pastor Benji. Amen. Siguro po, Pastor, minsan mag-demo po kayo, magturo kayong livelihood about paggawa ng soy at saka tokwa. Mga gustong matuto. Ayan. Pastor, may kumikita dyan. Yung pagpipisbol nga doon sa Pasay, may kapatid tayo doon. Nakaka-2,000 Okay, bisbol lang. Malaki ang kita dyan. Kung binabanggit mo, Pastor, ay si Henry, kaya wala na si Henry ngayon Kasabay po namin. Wala naman si Brother Henry. Siya nga. Umuwi na sa probinsya. Kasabay namin yung Pastor na nagsimula sa Pisbulan. Okay po. Okay po. Time check po tayo. 5:16. Ano po? Balik rin naman natin. How can we now enable and empower those who are industrious, siguro. Isa sa comment dito ko kahapon from Brother Kim Di Magnao ay ang ating churches na may kakayanan ay mag-sponsor nawa ng mga kabataan papunta dito sa Klaa para makaranas ng mga kabataan ng Adventist education. Alam niyo po yung Adventist education, meron po tayong tinatawag na work education. So, kung gusto niyo tumulong, meron po tayong mga working student din dito sa ating paaralan. Napakasisipag ho nila mga kapatid. At ilan sa kanila ay gumraduate na ho ng senior high. At yung isa nga ay aking inalok sa AUP. Nung nalaman na lang working student, abay gustong-gusto ko nila. Gustong-gusto ko nila, pinagre-report na. If you want po mga kapatid, we can empower itong ating mga nagsisikap na mga estudyante. You can extend your blessings to them. And also, promotion na rin po natin para po sa ating Central Luzon Adventist Academy. If you know someone or you have children po, you might consider ang ating napakagandang paaralan dito, the Central Luzon Adventist Academy. Dito nakikita ko yung mga estudyante ko dito, may work education. Kahit po full-time student, saka yung nag-working, sila po yung naglilinis ng nagtatabas, natututo sila ng mga gawain dito sa Klaa. Yeah. Sige po, any thoughts pa po? Meron pa po tayong few minutes po, para po sa ating reflection. Huwag po kayo mahiya. Pastor Benji. Yes po. Pansamantala, babasahin mo muna yung mga remarks ng mga kapatid dyan. Pero sana encourage po namin kayo na nagsulat po kayo naman dito. Buksan nyo na yung inyong mga audio para ikwento nyo naman sa amin yung inyong mga spiritual insights dyan. Okay po, nais ko pong basahin dito ang ilan. Kanina nag-comment si Pastor Ray Lord. May God grant you
and me the spirit of sacrifice that characterized our pioneer like Uriah Smith. Po. And sabi naman ho dito sa atin ni Sister Neth Lazaro, hindi lamang sa pagtulong sa salapi maipapakita ang kasipagan, kundi sa ating mga gawain din sa iglesia. Mga leaders ang kinakailangan na nakikitaan ng kasipagan sa gawain at patuloy na makisangkot sa lahat ng gawain. Ano po? Sa lahat ng gawain sa iglesia. Sa simpleng pagdating ng maaga sa araw ng Sabat at never late sa pagdalo ng maaga at nauuna lagi sa mga kapatiran ay simpleng pagpapakita ng kasipagan sa pagdalo. Paano susunod ang iba kung hindi naman nang natin magawa ang kasipagan sa pagdalo, baka malamang makarinig pa tayo ng kung si superintendent nga laging late. Yung sa lahat ng gawain ay magkaroon tayo na lagi na initiative, doing work without being told. Yung bang may nakita kang konting kalat sa iglesia, damputin na at pulutin. Hindi at daw ay magawa ito. Yan. Mga simpleng gawain na pwedeng maitulong sa ikalalago ng gawain. Yan. Ganda po, ano? Gandang paalala. Pastor Benji, pusuan natin yan. Pusuan natin. Okay po. Pusuan ho natin. Magandang pagpapaalala ho yan. Yan. Okay. Muli po kay Pastor Raylord, galing, bigyan mo ng isda ang isang tao at kakain siya ng isang araw. Turuan mo mangisda ang isang tao at mapapakain mo siya ng habang buhay. This is fitting in our COS reflection. This is discipleship. May our prayer be, Lord, help me find ways to empower others and not just to be dependent on me. Napakaganda ho. Ng pagpapaalala na ito. Yan. Dami pa lang mga comment na dito, Pastor. Basahin po natin habang mag-bat-in lang po kayo mga kapatid, ano? Kung gusto niyo pong magsalita. Ayan. Kay Pastor Nelven naman, sapagkat 2 Thessalonians 3:10, sapagkat nang kami ay kasama ninyo, ito ang iniutos namin sa inyo. Kung ayaw gumawa ang sinuman, ay huwag din namang kumain. Yan. Tama po, madaming livelihood na pwedeng ituro. Yan. Pero kung tamad, yung tuturuan, baliwala. Yan. From Sister Akivido, yan. Kapag ikaw ay madiskarte, daig mo pa ang may pinag-aralan kasi bawal ang tamad. Kung aasa ka lang sa iba, maging mas masipag upang ikaw ay hindi magutom. Ayan. Mayroon daw dito. Yung tokwa nila Ate Christy, pinakamasarap na natikman namin. Yan. Siguro sa cognitive, naniniwala ako, Pastor. Pero sa experience, hindi ko pa na-experience eh. Kwento lang. Sana po matikman natin yan, ano? In the future. From Brother Cordial, Brother Rick Cordial. Happy God First Morning mga kapatid. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon na kami mahirap at naging paraan na maihanda po kami sa pagsunod at paglilingkod sa gawain ng Panginoon dahil ang pagsunod sa Panginoon ay nangangailangan ng matinding sakripisyo. Amen. Amen. Kaya ang kahirapan ay in a way malaking pagpapala. Ayan. Yan. Okay, so from Pastor Lutilia, marami din kasi sa mga tao ngayon ayaw nang magpagod, kaya nanghihingi na lang. Marami ding taong mahirap na naahon sa kahirapan kasi nagsipag. Yan. From Brother Key, Pastor Benji, meron po tayong Summer Student Publishing Missionary Work. Para sa mga kabataan sa edad na 18 pataas, mag-text or call lang sa akin. 0995-333-6237. You can follow up po dito sa sa group chat po natin, no? Sa ating pong chat box, or you can directly contact our LE po na kapatid, si Brother Kim. Naalala ko, Pastor, pinapasama ako lagi ni Papa sa canvassing nung pag-summer. Malaking effect din po pala. Si Sir Jericho sa Bala, ayan, kuya-kuya namin yan. Talagang akay-akay din niya na kami, nag-house to house. Yun ang literal house to house, si Sir Jericho sa Bala. Napakasipag din nun sa canvassing. Malaking bagay ho, malaking bagay na tutulong sa aming karanasan sa pagkakanvas.
Kaya pala ano ka, matikas ka at saka masipag ha. Hindi po, Pastor. May katamaran din po minsan, Pastor. Sana mabago ng Panginoon. Sige. Okay po. From Sister Lorena de Dios, iniisip ng iba na mas mainam ang empleyado dahil sigurado at sweldo. Kung masipag at madiskarte at tapat, mas tapat, mas makita ang blessing ng Panginoon. Ang iba naman ay nakakalimot. Okay. So, wag naman tayo makalimot. Tulad ng sabi ni Pastor Jerry, wag tayo pinagpala, ay magpatuloy ho tayo sa pagtatapat. Okay, meron na lamang ho tayo mga 5 minutes to give way po sa ating po reflection before we proceed sa ating pong Councils on Stewardship reading. Any more, mga kapatid? Gusto niyo pong i-volunteer ko kayo? Pastor Benji, Yes po. para magkaliwanagan na tayo kasi yung dalawa nating speaker nandito dapat kausapin mo na sila. Ay, nakausap ko na po, Pastor. Okay na si Pastor James. Okay, very good, very good. Okay. Okay po, siguro let's call one from our teachers. Ang ating masisipag na mga teacher. Ito talaga, everyday din ito, maaga pa. Ayan. Sino po ang mula sa ating mga teachers na gusto pong mag-share? Susunod, kumukuha pa ng lakas ng loob, Pastor. Huwag po kayo mahihiya. Pwede nyo pong i-share yan sa ating kalagitnaan. How about si Sir Mar? Sir Mar, good morning po. Yan. From Dinalupihan. Tama po ba? Yan. Good morning po. Yes, Pastor. Good morning. Yeah, any reflection po sa ating pong mga pinag-usapan? Ay, maganda po yung ating babakinggan na pag-usapan. Ako po yung maraming natutunan sa inyo. Tuwa po ako sa mga nalig po sa mga pastor. Thank you, Kuya Mar. Opo. Right, thank you po. Okay, sino ba po ang ano po? Mula po dito kay Sister Clarita Esguera po. Yan, good morning po. Yan, sino ba po ang gustong mag-share sa inyo? Pastor. Good morning po. Ayan, mga masipag nating LE. Welcome, Pastor. Pastor, kami po talagang pagka po masipag ang isang tao naalala ko po lagi sinasabi ko sa mga LE noon, sabi ko, pagka tayo ay ginutom at hindi nakapag-aaral ng mga anak, ang problema nasa atin, hindi wala sa Panginoon. Kasi sabi ko, ang Panginoon tapat lagi yan sa pangako. Ang kailangan lang natin magtapat at magsipag. Kaya yan po, Panginoon, ay isa po sa mga naituro din namin sa mga LE noon na kailangan maging masipag talaga. Kasi pag masipag ka, talagang makakatapos yung mga anak mo. Kaya po yung mga anak namin tapos lahat At saka naalala ko po, isa po sa masipag na LE, alam niyo po si Pastor, yung executive secretary ngayon ng CLC. Yung executive secretary po ng Pastor CLC Rene. ngayon. Si Pastor Rene Montoya, isa po yan sa mga LE namin na masipag. Kaya tingnan niyo po, yan po ay naging successful din. Kaya pag masipag po tayo, hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon. Yun lang po. Amen. Amen, amen. Pusuan Yan. natin, Pastor. Pusuan natin. Pusuan po natin, pusuan. Yan. Sino ba po ang gusto, salamat po ng marami, sino pa po ang gustong mag-share? Ay si Brother Melvin, yes po. Hello po. Ayan. Balikan natin yung pagiging masipag. Ano po? Tama naman na dapat tayo maging masipag. Kaya lang iba, sumusobro na sipag, Pastor. Kahit Sabado, nagtatrabaho. Di ba? So, bawas-bawasan natin yung sipag. Pag Sabado na, huwag na tayo magtrabaho, mga kapatid. Ano? Marami ako nakikita ng ganyan. Ano po? At minsan kahit sa loob ng simbahan, doon nagbebenta. Ano po? Doon nagbebenta ng libro, kapatid, ano? At hindi lang yan, yung iba pa nagtatrabaho na. Pagka gusto nyo maging equal yung sipag nyo,
Yung sipag nyo sa Sabado, gawin natin sa iglesia. Agahan natin pagsamba, sabi ni Sister Net. Nauna niya ako kanina, nireserve ako sana sa uli. Pero nauna niya ako. So, masipag tayo sa trabaho sa buong linggo. Sipagan din natin sa Sabado, pagpunta sa church ng maaga, pagtanggap ng mga parts, yan, ano. Huwag nating marinig yung si superintendent pa yung late na po, nakakatakot, ano. Tayo pa yung late. So, ayan mga kapatid, isang paalala ito sa atin yung lesson na ito na ang pagiging tamad hindi maganda, pero yung sobrang sipag, sometimes di rin nagiging maganda kasi nga hanggang Sabado nagtatrabaho pa tayo. Ayan po, ano, yan ang aking reflection po. Alright. Yeah, praise the Lord. Lingan ho natin si Pastor Raylord. Pastor Raylord, good morning. Ayan. God first morning. Ayan. Sige, Pastor, gusto namin marinig ang iyong malamig na boses sa magandang umaga. Ayan po. So, thank you po ng marami sa inyong pong pag-participate sa umagang ito. Nawa po ay patuloy na pagpalain tayo ng Panginoon ng kasipagan. At upang nang sa ganon, sa pagdating ng panahon, ay marinig po natin sa Panginoon ang mga katagang, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. May the Lord God bless us. And let's now proceed to our counsels on stewardship. Ano po? We are in chapter 33. Meron pa tayong video, Pastor, before yes, the speaker? Yes, Brother Melvin. Hindi pa kilala pala. Sino ba ang mag-ano? Si Edmond o si Brother Melvin? Yeah. Dahil nag-alala kami, April 19. Offertory Reading Devotional. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Mateo Kapitulo 24 versikulo 14. Ayon sa ikalawang Korinto Kapitulo 8 versikulo 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng isinulat ni Ellen G. White. Sinabi niya, hindi ibinilang ni Jesus ang langit na lugar na kanais-nais samantalang tayo ay nawawala. Kanyang iniwan ang makalangit na korte para sa buhay na kahiyahiya at pagtuya, at kamatayang kahiyahiya. Siya na mayaman sa walang kasing halagang kayamanan sa langit, ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan tayo ay maging mayaman. Tayo ay susunod sa landas na kanyang dinaanan. The Desire of Ages, page 416. Bakit niya iniwan ang kayamanan ng langit, at pumunta rito sa lupa upang maging dukha? Ang pag-ibig ang nagtulak sa kanya upang gawin ito. Isa sa katangian ng pag-ibig ay ang pag-aalala sa iba. Si Jesus ay gayon na lamang ang pag-aalala sa ating kalagayan kaya iniwan niya ang langit. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang handog sa ating mga kasalanan sapagkat siya ay nag-aalala. Ang nag-aalalang tao ay hindi humahalukip-kip sa harap ng tungkulin o ng sinapit ng iba. Ang milyong mga tao na nasa kadiliman pa ay dapat pukawin ang pagkadama ng pag-aalala buhat sa lahat ng minsan ay nasa kadiliman din. Yaong nakababatid na ang pagdating ni Jesus ay malapit na, gayunpaman ay marami ang nananatiling hindi nagagawa, ay dapat maakay na magbigay at tumulong sa pag-abot sa mga nasa kadiliman ng pabalita ng kaligtasan. Mga kaibigan, paano tayo mananalangin na dumating nawa ang Panginoong Hesus samantalang maraming mga tao sa 1040th window sa post-Christian community, at sa malalaking syudad o saan man ang hindi pa nakarinig ng pag-ibig ng Diyos? Ang tanong ay, ano ang inyong ginagawa para mabigyan ninyo ang inyong mga kapatid sa mga bansang iyon ng pagkakataon na makilala si Jesus?
Ang handog na naipagkaloob ay nagpapakita ng kasaysayan kung gaano tayo nagmamalasakit sa mga hindi pa naaabot. Panawagan. Hayaan natin, kung magkagayon, magkaloob ng malaya at naaayon sa ating kita upang ang mabuting balita ay makarating sa bawat isa. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Our speaker today is Pastor Haran Prieto po, no? Isa ho sa ating mga church planters dito ho sa Angeles sa may APSA. Pastor Haran, kayo na po. Good morning po, Pastor. At good morning po sa lahat. God first morning. Good morning po sa lahat. At sa pagpatuloy po sa ating mainit na diskusyon, ang ating source ng ating babasahin kay Ellen G. White ay sa stewardship po, ay mula po yan sa historical sketches of the foreign missions of the Seventh-day Adventist, page 293. Sa stewardship, ating aklat ay chapter 33, section 5. Ito bang sabi na mahalaga ni Mrs. Ellen G. White sa atin? In many cases, means which should be devoted to the missionary work is diverted into other channels from mistaken ideas of benevolence. We may err in making gifts to the poor which are not always blessing to them, leading them to feel that they need not to exert themselves and practice economy, for others will not permit them to suffer. We should not give countenance to indolence or encourage habits of self-gratification by affording means for indolence. While the worthy poor are not to be neglected, all should be thought so far as possible to help others. The salvation of souls is the burden of our work. It was for this that Christ made the great sacrifice, and it is in this that specially demands our beneficiaries. So, nilinaw ni Ellen G. White, mga kapatid, na posible pala sa mga aktibong mga Adventista na sumusuporta sa gawaing misyonaryo sa Panginoon ay may divert ang kanilang mga pera na instead ay gagamitin sa evangelism ay may divert sa ibang bagay na sana hindi ito mapunta kundi ma-focus lamang sa missionary work. At ang rason, mga kapatid, sinabi dito na ang cause ng diversion ay yung awa, pagiging maawain ng mga Adventista para sa mga mahihirap. Na so much so, dahil diyan, ang gawain ng Panginoon ay nabawasan ng pwersa sa evangelism dahil ang pera ay sinusuporta nila para sa mga mahihirap na mga kapatiran. Instead na tuturuan silang maghanap buhay, ang ginawa nila ay parang sistema ng ayuda, mga kapatid. Sinusuportahan nila financially ang mga kapatiran instead na turuan na maging masipag, masinop upang maging independent sa paghanap buhay. Sinusuportahan na dahil, sabi dito, iniisip ng ating mga kapatirang may kakayahan na ang mga mahirap na kapatiran ay hindi dapat magtitiis sa buhay. Dapat sila'y maging komportable. Siguro inisip nila na sila nga may pera at komportable ang kanilang buhay. Gusto din nila na gano'n ang mga kapatiran ating mahirap. At kaya ang malaking budget na para sa suportas gawain ay kanilang dinivert. Dinivert nila at tinulong sa mga kapatiran natin. At sabi ng hindi po yan maganda na kaparaanan. At sinaway niya dito at sinabi niya, ito ay maling paraan sa pagtulong po sa ating mga kapatiran na mahihirap. Dahil yun pong ganong kaisipan ay magpukos po yan ng kaisipan, lalo na sa mga mahirap, na hindi sila dapat magtitiis, kundi ay kailangan nilang mag-relax sa buhay. Dahil yun nga, tanggap lang sila ng tanggap.
So, sinaway po yan ni Ellen G. White, mga kapatid. At ang dinagdag dito, sabi niya, ang in-emphasize niya ang ating propetisa, dapat ang pagligtas ng mga kaluluwa sa pamagitan ng evangelism work ay siyang maging burden natin dahil burden po daw talaga yan ng Diyos sa lahat niyang gawain ang pagligtas po ng mga kaluluwa sa Ebanghelyo. Ito yung pinaka-burden ng Panginoon. Itong pagpapakain sa mga mahirap, well, sabi dito, hindi naman natin i-neglect din ang mga mahirap na karapat-dapat din. May mga karapat-dapat na tulungan. Yung mga tao na talagang naging mahirap, hindi sa kanilang kagustuhan, kahit na sila masipag dahil sobrang kahirapan, gaya ng mga disabled individual, ay talagang may suporta yan. O kaya marami sa mga, pero sa mga may kakayahan na makatulong sa kanilang sarili, turuan natin sila mga kapatid na maging independent at hindi na tatanggap lamang ng suporta sa mga sponsor upang sila mabuhay at mabigyan ang kanilang mga pangailangan. Iniwasan natin yan dahil ang budget ay dapat i-push natin para sa gawain Ebanghelyo. Dahil sabi rito, ito ang pinaghirapan ni Kristo sa kanyang sakripisyo sa cross. Ito ang kailangan ng special demands ng ating mga beneficiaries. Ito pong burden ng pagligtas ng kaluluwa. Na kailangan kasi itong malaking budgetin para ikaunlad sa ating evangelism. Sana meron tayong mahalagang natutunan dito mga kapatid na mas bigyan nating halaga itong Ebanghelyo. Pero ito, hindi natin iwasan din ang pagtulong sa ating mga kapatid na mahirap. At the same time, tulungan din natin silang maging independence at hindi lang aasa sa mga paghihirap, pagtitiis din ng iba. At yan lang po ang maikli nating mensahe. Marami pong salamat. Amen. Praise the Lord. Thank you very much po, Pastor Haran. At sa oras na ito ay dadako po tayo sa ating home prayer session. At narito ho sa ating chat box ang mga papanalangin po natin. Tayo po ay magkaroon ho ng silent prayer for a minute maybe. At tayo po ay tutuloy na sa United Prayer. Amen mga kapatid. Ayan po ang ating magandang devotional sa umaga na ito. Ay ang tamang pagtulong ayan, sa mga kapwa natin naghihirap. Ano po? Paano natin sila tuturuan? Hindi pwedeng subukan ng tinapay palagi, ano? Kailangan turuan maging independent. Meron pang isang punto na sinabi dito na mahalaga rin. No? Yung daw church fund o budget ng pera ng simbahan ay para sa misyon. Huwag gamitin sa maling pamamaraan sa pagtulong sa mga hihirap. Ano po? So, pag para sa misyon ay gamitin sa misyon. Huwag i-divert. Ayan, ano? Eksaktong sinabi, huwag i-divert ang church fund para sa ibang kapamaraanan. So, yan ang lesson natin. Bagkus yung mga mahirap, turuan natin maging independent. Turuan natin silang tumulong sa sarili nila. Kasi pag puro tayong tutulong sa kanila, yun nga isa nga yung pagbibigay ng trabaho, no? Pagbibigay ng trabaho. So, ngayon ay nakikita natin na walang lugar ang tamad sa kaligtasan, mga kapatid, ano? Huwag tayong maging tamad, mga kapatid. Maraming mga dapat natin gawin para tayo maging masipag. Lalo na alam niyo, pagka tayo na masipag na sa pagtatrabaho, masipag sa buhay, sigurado maging masipag din tayo sa church. I-try niyo po maging masipag sa church. Uunahin niyo muna maging masipag sa church. Sigurado maging masipag din tayo sa gawain, ano? Sa pagtatrabaho. Buod, ang pondo ng simbahan ay dapat gamitin ayon sa layunin nito para sa misyon at kaligtasan ng kaluluwa. So, dalawa nga yung punto dito. Yung turuan maging independent yung mga taong tamad o nagugutom. At pangalawa ay wag tulungan galing sa church. Maraming mga paraan para makatulong sa kanila. Ano po? So, yan ang ating lesson sa umaga na ito. Tingnan natin yung inyong kung meron kayong reflection dito. So, wala naman, ano?
So ayun, maganda yung pinag-uusapan natin at natututo tayo, no? Natututo tayo. Nakapag-reflect patuloy ako doon kanina ng patungkol sa mga masumobra ng sipag. So huwag tayo maging sobrang sipag, mga kapatid. Ano? Tama lang, sakto lang. Yung sipag natin sa Sabado gamitin natin sa simbahan. Ano po? So let us pray, mga kapatid. 30 seconds tayong silent prayer and then continue ko po. Let us pray. Okay, tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito. Sa muli naman pagbibigay sa amin ng bagong buhay, kalakasan at pag-asa. Salamat at muli kaming nakarinig ng mga lesson na makatutulong sa amin na kung saan ang pagiging tamad ay hindi mabuti sa pagiging ugali ng isang Kristiyano. Nawa, sa aming kasipagan ay magamit ito sa aming pamumuhay araw-araw at hindi lamang sa aming paghahanap buhay maging masipag, kundi pati rin naman sa inyong gawain o dakilan Diyos ay kami ay maging masipag din. Turuan niyo po kami na gawin ng tama ang aming mga dapat gawin, tulad ng paghatid ng church ng tamang oras, pagtulong sa gawain ng simbahan at sa misyon, at higit sa lahat maging tapat sa inyo sa pagbabalik ng aming mga ikapo at mga handog, sapagkat ito ay isang tunay na magbabago ng aming kaugalian at ng aming karakter. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang aming mga pangalan na ibinubulong po sa bawat umaga, mga kamahal namin sa buhay, na nais namin isama sa aming mga pagtatapat at paghahanda po habang sa kami na naghihintay sa nalapit na niyo pagbabalik. Ang aming mga mahal sa buhay na ito ay mahalaga din naman sa amin at sila ay naliligaw na landas, kaya nais namin isama sila sa panalangin sa bawat araw. At ang aming mga prayer request ay aming nais na banggitin sa inyong muli o dakilan Diyos. Ang sambahayan ni Ate Reby kasama ng kanyang mamahal sa buhay, at ang San Leonardo Church, ang kapatiran dito ay patuloy na maging matatag. Tulungan nyo rin po si Ate Reby na patuloy na maging matatag araw-araw sa kabila ng mga kabilang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. At nawa magkaroon ng magandang improvement ang kanilang iglesia at tumami ang kanilang mga members, at magkaroon sila ng masayang pagsamba sa bawat araw ng Sabat, ng midweek at ng Vesper, at patuloy na sila ay maging masaya sa kanilang paggawa. Kaya din ang sambahayan ni Ma'am Jamie Navales, kasi Brother Panoy sa kanyang patuloy na recovery. Ang sambahayan ni Ate Melen Masiklat, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at manugang kasama ng kanyang mga apo. Patuloy na kagalingan kay Sister Charlene Lacanilaw. Ganyan din ang sambahayan ni Ma'am Femi, sama sa Pastor Healing and Recovery ni Ma'am Rachel, at ang kabuhayan ng mga kaguruan ng GAES at ang mga pupils and parents. Dalangin din namin si Casey na malayo sa kanilang tahanan. Samahan po siya sa bawat araw. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby sa kanilang pagtatrabaho araw-araw. Ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez at ang kanyang mga prayer request para sa kanyang pamilya, sa kanyang mahal sa buhay. Dalangin din namin ang sambahayan si Sister Teresita Tyree kasama ng kanyang complete healing and recovery at kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang gayon din ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Ma'am Nora kasama na yung kanyang anak na si Leonard. Patuloy na fast healing and recovery at makita niya na kayo nagpagaling po sa kanya. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Dang de la Cruz, Sister Marlene Garcia,
Sister Sheila Rosacinto, ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyare, kasama na sina ang health nila Ma'am Carmen, nila Doc Partida, at patuloy na kagalingan kay Melba Yenson. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Janet Gatmaitan, Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Canlas, ang sambahayan ni Sister Gina Salazar, Sister Ellen Alpinto. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, kasama ng kanyang buong pamilya. Kasama din namin sa panalangin ang mga kapatiran ngayon na kasama namin dito sa God First Morning. Hindi namin nabanggit ang kanilang pangalan, ngunit sama namin ang kanilang mga personal prayer request. Gayun din ang mga kahilingan ng mga nasa CLPM Devotional God First Morning. Maraming mga may kahilingan sa mga araw na ito. Inyo pong dinggin ito ayon sa inyong kalooban at hindi na ang aming kagustuhan, sapagkat alam namin na may mas maganda kayong plano para sa bawat isa sa amin upang kami ay magtagumpay sa aming buhay at maging masaya kapiling kayo habang kami naghihintay, naghahanda sa nalapit ninyong pagbabalik. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin at patawad po sa inyo kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga nag-shares. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay. At alam natin para sa ating lahat ito, ano po, ang ating morning devotional. Patuloy connecting kay Jesus ay patuloy na magpapatatag sa atin sa bawat araw na mabigat ang pagsubok sa buhay araw-araw. Ayan na po, tandaan, patuloy na maging masipag, ngunit huwag sobrang sipag, mga kapatid. Lahat ng sobra ay masama. So, God First Morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have the